kulang pa. Well, ano nga ba itong mga pinagsasabi ko ka-vibes? Basta maintindihan nyo na lang yan. Abangan nyo na lamang po ang ating letter for today. Ayan. Ka-vibes ha, bisitahin nyo po muna ang aming FB page, YouTube, IG, and TikTok, 92.3 FM Radio Manila. Posted na po dyan ang ating Kathy G Ask, nakipagsapalaran, nakatagpo, ano ang bunga? Tayo po yung napapakinggan din sa 102.3 Baguio and 97.5 Gensan. Ayan. Sa mga gusto pong humula at mag-share ng kanilang reaksyon at comment mamaya para sa ating letter for today, pwede po kayong mag-text sa 0916-563-1777. It's 0916-563-1777. Kamusta naman sa mga ka-vibes po nating OFW? Kamusta ka dyan ka-vibes? Wherever you are there and we are here. Ayan. At syempre, ikaw din ka-vibes na pumapasada. Kamusta naman ang pasada ngayong araw ng Miyerkules? Nako, syempre nagtaas po ng presyo ng gasolina kahapon ha. Kaya naman, kailangan doble kayod, tuloy-tuloy ang pagkayod. Pero mananghalian ka muna ka-vibes ha. Magpahinga at uminom ng tubig dahil ngayon nga mainit, mamaya maulan. So kailangan magpalakas din ng katawan. At sa mga nasa opisina, hello po sa inyo dyan, kina ate, kuya, kamusta naman ang benta? Oo, I hope okay ang lahat. Ang mga panadero at panadera, ayan, kamusta dyan sa Pantoja at sa lahat po na mga nakatutok ngayon. Abang-abang po sa ating letter for today. Magbabalik po ako, Kathy G, dito sa Love Me, Kathy, sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes, favorite. 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. You're a part of me. Ayan na, syempre kapag ikaw ay natagpuan mo na yung talagang para sa'yo, ang tagal-tagal mong hinanap, sasabihin mo na lang sa kanya, you're a part of me. Ka-vibes. Syempre, Love Me, Kathy G. Ang inyo pa rin pong pinakikinggan, ikaw ba? Nakipagsapalaran ka ba, ka-vibes? Nakatagpo ka pa? At ano ang naging ending or ano ang naging bunga? Abangan niyo po ang ating story for today coming from Lagre. Ano nga bang nangyari kay Lagre? Ano ang nagtulak sa kanya para makipagsapalaran? At papaano niya natagpuan ang isang tao na hinahanap niya na ng matagal or natagpuan niya nga ba? At ano ang naging bunga nito? Alam niyo, di ba kung minsan, sabi nga, hindi natin masasabi kung ano yung in store para sa atin kung ano yung nakatadhana para sa atin, 'di ba? Kung minsan na lang magugulat ka na nandiyan na pala yung taong para sa iyo, hindi mo alam. O kaya naman magugulat ka, ito pala yung nakaplano para sa iyo, 'di ba? Walang makapagsabi ka vibes kung ano yung nakatakda or nakatadhana para sa iyo. Kaya nga sabi nila, you have to believe in magic. Abangan niyo na lamang po ang story ni Lagre. Nababasahin ko na after this beautiful song from David Pomeranz. Dito lang yan sa your favorite music radio, Ka-Vibes. Kathy G. Love Letter. This love letter is from Lagre. Dear Kathy G, magandang tanghali sa'yo. Siyempre babatiin ko din ng magandang tanghali sa lahat ng mga nakikinig ng programang Love Me, Kathy G. Nais ko sanang ibahagi sa inyo ang aking love story na sana ay maging inspirasyon sa iba. Tawagin niyo na lamang po akong Lagre, nagmula sa probinsya ng Ilocos. Kathy, simple lang ang buhay namin sa probinsya. Mangingisda ang tatay ko, habang ang nanay ko naman ay tindera sa palengke. Kaya naman bata pa lang ako ay sanay na akong magbanat ng buto. Minsan kasi Kathy, sinasama ako ng tatay ko sa laot para mangisda at minsan naman ay sumasama ako sa nanay ko para magtinda sa palengke. Dahil sa sipag at tiyaga ng aking mga magulang, Kathy, ay nakapag-aral ako ng elementary at nakatapos ng high school. Pero dahil hindi naman ganoon kasapat ang kinikita nila, ay vocational course lang ang aking natapos. Kaya naman Kathy, naghanap ako agad ng trabaho para makatulong sa aking pamilya. Bukod kasi sa akin, may mga mas bata pa akong kapatid na kailangan ko ring matulungan at mapag-aral.
Nakapasok ako, Kathy, sa isang semiconductor factory dito lang malapit sa amin. Kaya masaya ang aking pamilya dahil makakatulong na ako sa kanila. Kathy, dahil nga first job ko ito, ay nagpakitang gilas ako at ginalingan ko ang aking pagtatrabaho. Mabilis lumipas ang isang taon ng pagtatrabaho ko sa factory. Kaya naman ang pumili ang kumpanya na mga ipapadala sa Taiwan, Kathy, ay isa ako sa mga mapalad na napili. Yes, Kathy. Nakarating ako ng Taiwan dahil sa sipag at tiyaga na ibinuhos ko sa pagtatrabaho ko. Kung dati ay sapat lang na nakakatulong ako sa aming pamilya, ngayon ay naiahon ko na sila sa kahirapan. Nung una, Kathy, ay hindi naging madali ang pananatili ko dito. Na-homesick ako kasi hindi naman ako sanay na mapalayo sa aking pamilya. Pero hindi ako pwedeng sumuko dahil pangarap ko ito na ipinagkaloob ng Panginoon. Kaya naman, Kathy, sa halip na mainip ako, lumalabas na lamang ako para malibang. Sa tuwing day off ko, madalas akong tumambay, Kathy, sa Taipei 101, isang sikat na tourist spot dito sa Taiwan. Alam mo ba, Kathy, nung unang beses ko na pumasyal sa Taipei 101, napansin ko ang isang Taiwanese na nakatingin sa akin. Hindi ko naman ito pinansin kasi baka hindi naman ako ang tinitignan niya. Ang akala ko, Kathy, ay yun na ang huling beses ko siyang makikita. Nagkamali pala ako. Dahil sa pangalawang pagkakataon na bumisita ako sa Taipei 101, nakita ko ulit siya. At this time, nakangiti naman siya sa akin. Hindi ko ulit siya pinansin kasi baka hindi naman pala ako ang hiningitian niya. Kathy, naging paborito kong puntahan ng Taipei 101 at sa ikatlong beses ng aking pagpunta, nakita ko na naman ang Taiwanese na palaging nakatingin, nakangiti at nakatitig sa akin. Pero sa pagkakataong ito, Kathy, hindi na lang siya basta nakatingin at nakangiti sa akin. Lumapit siya at nagpakilala, siya daw si Shang Lei Chu. At dahil mukha naman siyang mabait, kaya nagpakilala na rin ako sa kanya. Kathy, kinuha rin ni Lei ang number ko at pag uwi ko nga ng aming dorm ay tumawag siya sa akin na sa susunod daw na day off ko ay susunduin niya ako at kakain daw kami sa labas. Ewan ko ba, Kathy, para akong na-hypnotize kasi bigla na lang akong napa-oo sa invitation ni Lei. As time goes by, Kathy, lumalim ang aming pagkakaibigan ni Lei. In short, habang nasa Taiwan ako, naging kami. At na makaipon-ipon ako, Kathy, nagpasya akong umuwi muna ng Pilipinas para magbakasyon. Dahil nga magkaiba kami ng kinagis ng kultura ni Lei, buong akala ko ay pag-uwi ko ng Pilipinas ay tapos na rin ang aming relasyon. Nagkakamali pala ako, Kathy. Sumunod si Lei at pinuntahan niya ako sa Ilocos. Hindi ko akalain, Kathy, na sa isang taon namin na relasyon ay ganun pala niya ako kamahal. Pinakilala ko si Lei sa aking buong pamilya. Natanggap naman siya agad, Kathy, kasi napakagaling makisama ng boyfriend ko. Kahit sa hirap o kahit nahirap siya makaintindi ng Ingles, ay hindi mo siya makikitaan ng pagkairita. Ma-share ko lang, Kathy. Alam mo ba na si Lei na ata ang pinakamabait na lalaki na nakilala ko? Kasi naman never nagselos at never din niyang kinwestiyon ang pagtulong ko sa pamilya ko kahit na malaki ang pagkakaiba ng aming kultura. Bumalik kami sa Taiwan, Kathy, at sa pagkakataong ito, ipinakilala na rin ako ni Lei sa kanyang pamilya. Actually, nung dinala niya ako sa kanila, Kathy, nanginginig ako. Hindi ko rin maipaliwanag ang nararamdaman ko kasi kinakabahan ako. Pero Kathy, napakabait ng pamilya ni Lei at sobrang welcoming. Lumipas ang isa pang taon at nagpakasal na nga kami ni Lei. Pero Kathy, 38 na ako ng mga panahong yon. Hirap na ako magbuntis.
Dumaan pa sa mga puntong na-depress ako kasi naiisip ko na baka iwan ako ni Lay dahil hindi ko siya mabigyan ng anak. Nagkakamali pala ako, Kathy. Sobrang mahal ako ng asawa ko kaya suportado niya ako sa mga gusto kong gawin. Kaya sinubukan namin ang in vitro fertilization or IVF pero sa kasamaang palad ay hindi pa rin kami nakabuo. Kaya sa halip na ma-depress ako dahil wala naman kaming anak ni Lay, bumili na lang ako ng property sa Laguna. Nakailang beses kami, Kathy, sumubok magkaanak ni Lay pero every time na hindi mabubuo ang bata, ay binubuhos ko sa pagbili ng property ang aking oras. Ito kasi ang aking paraan upang malibang at hindi na lang ma-depress. Napakaswerte ko, Kathy, sa napangasawa ko kahit na magkaiba ang kultura at buhay na kinagisnan namin, ay nagawa namin magkasundo sa halos lahat ng bagay. Pagiging totoo at bukas ang isip at puso ang sikreto. Sa ngayon, 5 taon na kaming nagsasama ni Lay at naiahon ko na rin sa hirap ang aking pamilya, Kathy. Marami na rin akong property sa Laguna na ginawa kong apartment at soon ay plano ko nang mag-open ng resort. Di man kami magkaanak ni Lay, pero masaya na ako. Ang naging asawa ko ay wala akong masasabi sa pagiging mabait at maintindihin niya. Hanggang dito na lamang, Kathy, at maraming salamat sa pagbasa ng napakahaba kong liham. Lubos na nagpapasalamat at nagmamahal. Lagre. Nakipagsapalaran, nakatagpo. Ano ang naging bunga? Wow, what else can we say sa story ng ating letter sender na si Lagre? Aba, ibang klase talaga naman ano. Iba talaga kapag ang pagmamahal, ang pag-ibig ay tumibok, aba. Ang puso ay tumibok, ang pag-ibig ay tumibok. Kapag ang puso ay tumibok, nako, kahit magkaiba pa kayo ng lahi, 'di ba? Magkakaintindihan talaga yung mga puso nyo eh. Ba si Lagre, sabi ng mga nakikinig, Kati G, sana Lagre. 'Di ba? Imagine, although kaya nga 'di ba, hindi natin masasabi, hindi lahat na ibibigay sa iyo eh. But then, etong si Lagre ngayon nangongolekta ng properties, 'di ba? Bongacious. Well, na-inspired ba kayo sa ating letter for today, ka-vibes? 0916-563-1777. Ikaw, ka-vibes, ano bang pinagsapalaran mo? Natagpuan mo rin ba siya? At ano ang naging bunga? 0916-563-1777. Alam mo talaga, sabi nga nila, hindi mo talaga alam no kung anong pwedeng mangyari sa buhay mo, no? Darating at darating na lang ang tao talaga na para sa'yo. At sasabihin mo, ibang lahi ka man, God gave me you. Payuhan po natin sila, Greca Vibes. Minsan naghahanap tayo, nakikipagsapalaran tayo, at natatagpuan naman natin yung hinahanap natin. At ang nagiging bunga ay maganda. Diba, ka-vibes? Love me, Kathy G. Nyo pa rin pinapakinggan ngayon pong araw po na Miyerkules. Ayan ha, June 4, 2025, ka-vibes. Ang story po natin na napakagandang story ni Lagre na isinare sa atin. Isang story ng tao na nagpursige sa kanyang trabaho. Ibinigay ang kanyang best sa trabaho, napili, pinadala sa ibang bansa. At hindi niya inakala na doon sa ibang bansa maiiba ang takbo ng kanyang buhay dahil makikilala niya ang taong magmamahal sa kanya. Ang taong iintindi sa kanya na isang Taiwanese. Ayan ha. Ngayon, si Lagre, hindi man binigay sa kanya ang lahat ng kanyang kahilingan, yet masaya siya sa buhay niya ngayon. Ayan. Alam niyo po ba, yun nga lang, di ba, nangangarap siya magkaroon sana ng anak pero hindi siya lang nabibiyayaan ng anak. Nagpa-IVF pero hindi nagiging successful. May mga cases talaga na ganyan. Marami tayong naririnig na story na mga nagpapa-IVF yet hindi pa rin nabibless. Ayan. Hindi pa rin nagtutuloy. Alam niyo po ba, ka-vibes, ang IVF o in vitro fertilization ay isang treatment yan or alternative option
for infertility o yung condition kung saan hindi pa rin nagkakaroon ng anak ang mag-partner after a year of trying. Ayan ha. And ayon po sa Mayo Clinic, sa proseso ng IVF, kumukuha ng mature eggs mula sa ovaries at ito ay fini-fertilize ng sperm sa laboratory. Ayan, at pagkatapos may procedure yan na gagawin para ibalik ang fertilized eggs sa uterus ng babae kung saan nagde-develop ang babies. Yung isang buong cycle, tumatagal po yan ng 2 to 3 weeks pero paiba-iba pa rin po ito. Depende po sa iba't ibang factor tulad ng health at age. Ayan. So, depende po talaga yan ha. Merong nagiging successful ang IVF. So, meron naman akong mga kilala na hindi naging successful yung IVF. Yet, hindi sumuko. Laban pa rin, di ba? Ganun lang yun. Ayan. And, katulad nga ng itong si Lagre, iba naman ang kanyang pinagbuhusan na lang ng atensyon, 'di ba? Hindi nga naging successful yung kanilang pagpapa-IVF. Aba, namili, nag-shopping na lang ang lola mo ng mga properties. Ngayon, ang saya-saya niya, 'di ba? Masaya dahil masaya siya sa piling ng kanyang asawa. Eto po mga comment from Facebook. Sabi ni Yausaf, sabi niya, ang swerte naman ni Lagre, Kati G. Nagkatagpo ng true love, kakilig ha. Gusto ko din yung ganun. Oo, mali mo naman Yausaf. Ayan. Hello sa Fashion Couture, JSL, dyan po sa may Cavite. To Jonathan and Ate Ian. And Renato C, sabi niya, sana lahat ng mga OFW ay may magandang kapalaran ng kagaya ng ating letter sender. Piliing mabuti ang ating pakikisamahan sa buhay at mag-invest habang kumikita sa abroad. Very nice story. Listening from Quezon City. Thank you, Renato C. Hello, John Vincent Sagrado. Nakaka-inspire naman po ang story. Ako, as a single teenager, malas may sadly ending sapagkat ito ay nagbabago ng bunga ng pagbabago ko ngayon. Mali mo naman, bata ka pa. O, sabi mo, teenager, naku, wag magmadali ha, John Vincent. Ang dami pa mangyayari sa buhay mo. Okay, ang love life, iset aside mo muna yan. Unahin mo muna yung pag-aaral. Magtapos ng pag-aaral. Kenneth Patrick de la Cruz, maari ang pagkakatagpo ay humantong sa pagkawala, kalungkutan o pagkabigo, pero not for Lagre dahil maganda naging tagpo nila nung kanyang Taiwanese husband. Ang bunga ay maari maging isang bagay na hindi inaasahan ng taong sa palaran. Ayan. Thank you, Kenneth. Patrick, hello, Gloria Kimishano. Sana nga happy ending. Happy ending ang kinalabasan ng ating story for today. Hans Manrique, hello to you. Lerma Figuracion says, happy ending naman pala yung story, Kathy G. Oo nga. Pero for me, hindi naman po basehan ng pagkakaroon ng anak para tumibay ang pagsasama at relasyon. Unawa at communication talaga siguro ang susi para sa pangmatagalang relasyon. True naman dyan. 'Di ba? Marami rin magpapatunay na ganon, na hindi lang doon sa pagkakaroon ng anak. Yung mga hindi pa nabibiyayaan, tuloy lang, dasal lang, 'di ba? Oo. Maureen Aba, hello. Antonio Sumaco, Jaime Dumduman, Joseph Loraina, Juliet Cantar, and Claire Miral sa lahat po ng mga nagtitext at nagbibigay po ng kanilang reaksyon or kasagutan. Make sure nyo po mayroon kayong reaction sa ating letter for today. At tama ang inyong hula, ipadala sa 0916-563-1777. Huwag bibitiw, ka-vibes. Magbabalik po ang Love Me, Kathy G. Oras mo natin, 2:00 na ng hapon. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes. 92.3. More than just the two of us. Okay lang yun. More than just the two of us. Kasama yung anak nyo. Wag lang iba talagang tao. Mahirap na. Diba? Love Me, Kathy G. Pa rin po ang inyong pinapakinggan ka-vibes. Kamusta ka naman na ngayon? How are you? Ayan. It's papalapit na. Merienda time. Diba? Kamusta ka naman dyan? Ang ating pong letter ngayon coming from Lagre. Si Lagre po ay isinare ang kanyang story kung paano siya nagpursige sa buhay. Kung paano siya nagtrabaho, ipinakita ang best niya. Alam niyo, sabi nga, 'di ba? Kapag pinapakita mo naman ang best mo, may mapapansin at mapapansin ka, 'di ba? Hindi man nung taong gusto mong mapansin ka, pero meron at merong makakapansin sa effort na pinapakita mo, sa effort na binibigay mo. Huwag ka lang mawalan ng pag-asa, ha? Oo, na nakatingin naman 'yan eh. Nakatingin naman sa inyo ang tamang tao, 'di ba? Ngayon po dito si Lagre nakarating sa Taiwan dahil siya po ang napili na pinadala sa ibang bansa dahil sa maganda niyang pinapakita sa trabaho at doon niya nakilala
ang kanyang minamahal na asawa na isang Taiwanese. Ayan ha. At hindi niya inak si Shang Lei, si Lei, ang kanyang nakilalang kanyang asawa na nagkita lang sila sa Taipei 101, milk tea, ho, 'di ba? Hindi, 'di ba? Doon na sila nagkakilala eh. Tapos ayun na. The rest is history. Pero sad to say, hindi nga lahat makukuha, 'di ba? Hindi nabiyayaan or hindi pa nabibiyayaan at the age of 38, still young, itong si Lei at si Lagre ng baby, kahit na sila po ay nagpa-IVF na at na gumagawa na ng mga paraan, procedure para mabuntis, hindi pa rin. Kaya yung kanyang frustration sa pagbubuntis, yun, napunta na lang sa pamimili ng properties. Pakarami ng properties. So, pamigay mo naman, Lei. Ay, Lagre. Ayon po sa 2019 Philippine Marriage Statistics na nirelease ng Philippine Statistics Authority o PSA, 96.4% or 416,562 ng marriages sa Pilipinas ay between Filipino men and women. Habang 3.5% or 15,047 marriages naman ay sa pagitan ng Filipinos and foreign national, ang mga AFAM. Diba? Oo, yung nakakakilala, yung nagpupunta ng ibang bansa, doon nakikilala ang the one, diba? So, hindi mo talaga masabi, no, kung sino yung para sa'yo. Akala mo, yan ng boyfriend mo, akala mo, yan ng kasama mo, yung pala, hindi pa pala siya. Ito pa po mga messages from Facebook. Fire is real. Kapag itinadhana ka, kabutihan man o kasamaan, hindi mo talaga matatakasan. Kaya mas mapalad ang mga taong sa dulo ay gantimpala. O, diba? Buenas tardes, ka-vibes. Well, para sa akin, kung ikaw ay isang taong 100% na ibinuhos sa trabaho, maging sa pangarap mo, tiyak pagkakalooban ka na maganda. Hindi man ngayon, baka bukas, kagaya na lang ng sender. Sa makatuwid, may mga bagay o pangyayari talaga na hindi lahat ng ginusto natin ay makukuha. Ibig sabihin, lamang yan para magkaroon tayo ng gigil, mangarap at magpursige pa, di ba? Hindi ibig sabihin, abot mo na ang minimiti mo ay doon na lang yon. In short, wag mapagod, patuloy lang ang agos ng buhay na may ngiti at puno ng pasasalamat. Thank you so much, Fires is Real. And ayan, kamusta naman sa Solid Catmac Official Group, Singles Community, Erwin, how are you na? At sa lahat pa rin po ng mga nakikinig at nakatuto, ka-vibes, ha? Pwede pa kayong humabol sa ating pong Guess the Title, 0916-563-1777. I-make sure nyo lang po, meron kayong reaction sa ating pong letter for today. Wag bibitiw, ka-vibes. Magbabalik po ang Love Me, Kathy G, for my final advice. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Out of the blue. Yan, nako, ka-vibes. Ayan na, kamusta ka na? Okay na, okay ka pa rin ba? Nako, sa mga nasa kanilang mga tahanan na nakikinig po ngayon, nag-enjoy ba kayo at na-inspire ba kayo sa ating story for today na story ni Lagre? Again, to wrap up po, ang story ni Lagre ay isang mabuting anak, nagtrabaho sa factory, pinakita ang best, nakita ng kanyang employer, pinadala siya sa ibang bansa. Hindi lang magandang trabaho ang nag-aantay pala sa kanya sa Taiwan, kundi isang magandang relasyon din. Nang makilala niya nga itong si Lei na isang Taiwanese, na nagkaroon sila ng relasyon at hindi nagtagal sila po'y nagpakasal. Ayan. Pero syempre, meron ng age, nasa age na rin. Itong si Lagre, 38 na nang siya'y magpakasal. So parang medyo nandun na siya. Sabi nga nung mga doktor kapag ikaw tumungtong ka ng 35 at nabuntis ka, tawag na sa'yo primary elderly. Oo. Ayun. So medyo hirap na sa pagbubuntis itong si Lagre, although meron namang IVF, may mga procedure naman po na po pwedeng gawin kung talagang gusto mo pang magka-baby. At yun po ang ginawa ng ating letter sender at ng kanyang asawang si Lei na isang Taiwanese. Hindi sila nawalan ng pag-asa, nag-try sila at suportado siya sa lahat ng gusto niya ng kanyang asawa. Pero yun nga, talagang hindi pa sila binibless
baby. So, ang ginawa na lang niya, kesa ma-depress ako, Kati G, magsha-shopping ako ng mga properties. O, diba? Yun ang ganyang ginawa. Every time that they will try dun sa mga procedure nila at hindi magiging successful, ibubusin nila sa pagbili ng property. Hindi po biro ang pagpapa-procedure na IVF dahil milyones din, libo-libo po ang gagastusin para po sa ganyang klase ng procedure. Talagang, diba, sobrang blessing ang pagkakaroon ng isang biyaya, ang pagkakaroon na kapag ikaw ay nabuntis o pagkakaroon ng anak. Marami ang mga gustong magkaanak, kaya hindi naman mabiyayaan pa, pero huwag mawawala ng pag-asa. Tuloy lang ang laban, tuloy lang ang hamon ng buhay. Maraming salamat po sa lahat na nagbigay ng reaksyon at payo for Lagre. Alam nyo, kung minsan magkaiba man ang inyong kultura at paniniwala, hindi ito hadlang kung ang puso nyo ay nagkakaintindihan. And for you, Lagre, hindi ka man nabiyayaan ng anak, maswerte ka pa rin dahil may isang tao na nagmamahal at nakasuporta sa'yo sa mga pangarap mo sa buhay at yon ang iyong asawa. Diba? Hindi man natin makamit ang lahat ng hinahangad natin, hindi rin ito ipagkakait ng panahon kung ito naman ay nararapat para sa atin. Thank you so much, Lagre, for sharing your story with us. At sa mga gusto po mag-share ng kanilang story, mag-email lang po kayo sa lmtkathyg@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio Manila or my FB page DJ Kathy G. Ayan, ako, wala pa rin Sa dami po ng mga nanghula, wala pa rin po nakakuha ng tamang sagot. Bigay ko na nga yung acting title for today, the Taipei 101. Again, ka-vibes, thank you for keeping me company. Tomorrow, magkarinigan po ulit tayo dito sa Love Me Kathy G Throwback Thursday, ka-vibes. Ayan, ako, kanina naman kayang story na to throwback natin bukas. Abangan niyo po yan dito sa Love Me Kathy G. Again, thank you. This has been Kathy G. At abangan nyo na po, susunod na ang programang Banana Crew. Makakasama nyo, of course, DJ Jaiho and DJ Kim Chorva. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Goodbye! 92.3